Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli ito po si Lola Ana para sa ating daily bread na pinamagatan natin ngayong Best Friends Forever. Ayan. O, diba? Sino may sabing walang forever? Kaya nga meron tayong BFF. Ayan. So, piyok-piyok pa. Ayan. So, basahin na natin to ha. One of the pieces of wisdom I have come to appreciate is my dad's often repeated statement, Joe, good friends are one of life's greatest treasure. Ang kaibigan daw ay isa sa pinaka kayamanan ng bawat nilalang. How true. With good friends, you are never alone. They are attentive to your needs and gladly share life's joys and burdens. Ayan. Ito yung sinasabing ang tunay na kaibigan daw ay hindi lang palaging sila yung nagtitake advantage sa'yo o laging nanghihingi ng alalay galing sa'yo. Kundi when time comes or pag hiningi ng pagkakataon, sila din yung mga taong hindi mo kailangan sabihan na kailangan mo sila o kailangan ko ng tulong mo. Automatic yan na andyan in whatever situation o kaya kung sa paanong paraan nila mapaparamdam sa'yo na andito ako at handa akong umalalay sa'yo, di ba? So, before Jesus came to earth, only two individuals were called friends of God. May dalawang kaibigan na tinawag ang Panginoon, ang Diyos, dito sa lupa. The Lord spoke to Moses as one speaks to a friend. So, yung isa si Moses at yung isa na mababasa natin sa Exodus chapter 33 verse 11. And Abraham was called God's friend sa James chapter 2 verse 23. Ayan. And then pwede nyo ring i-check sa 2 Chronicles chapter 20 verse 7 and Isaiah chapter 41 verse 8. Ayan. I am amazed that Jesus calls those of us who belongs to Him friends. I have called you friends for everything that I learned from my Father I have made known to you. Ayan. So, ano ba yung special dun sa ating topic ngayon? Best friends forever, di ba? So, ito, actually, dapat kanina pa ako nag-record, pero sabi ko, alam mo yung parang, may mga bagay talaga na minsan gustong-gusto mo nang gawin, pero may pumipigil. So, naupo muna ako sandali. Then, saka ko na-realize, ano ba yung difference ng tinawag tayo kaibigan ni Jesus? At ano ba yung difference at tinawag nating kapatid yung isang tao? Yan, di ba? So, andun yung kasi knowing Jesus Christ, anak siya ni Lord. So, kung anak siya ni Lord at tayo ay anak din ni Lord, ibig sabihin kapatid natin siya, di ba? So, kung kapatid natin siya, tinawag na tayong kaibigan, ang relationship is from brother to a friend. And then dito sa lupa, kung yung isang tao naging kaibigan mo at tinawag mong sister, so from friends to sister, di ba? Ako meron akong line na, we're not just friends, we're sisters. So ibig sabihin nun, hindi lang kita itinuturing na kaibigan, pero itinuturing pa rin kitang kapatid. O, balikan natin uli. So kung kapatid, ano ba yung special bonding ng magkapatid? Ito yung kahit anong mangyari, through thick and thin, ang kapatid ay kapatid. Di ba meron din tayong katagang sinasabing, blood is thicker than water. Na ibig sabihin yan, kahit anong away ng magkapatid, pagdating ng pagkakataon, hindi mo pwedeng hayaan yung kapatid mo kasi kapatid ko yan. Di ba? Na parang, kahit anong sama ang gawin yan, hindi ko matitiis yan kasi kapatid ko yan. Diba? So, yun ang isang special ng ng magkapatid. And then, pag tinawag mo namang kaibigan, diba? From friend to sister to a friend, pag tinawag mo namang kaibigan, ano naman ang difference nun?
balikan natin yung topic natin ng mga nakaraang araw. Ano yung difference ng bakit yung mga sikreto mo na hindi nasasabi mo sa nanay mo at sa magulang mo, nasasabi mo sa kaibigan mo? Ano ang meron sa kaibigan mo na wala dito sa magulang mo at dun sa asawa mo? Ito yung kalayaan natin. Nasasabi mo sa kaibigan ng malaya yung gusto mong sabihin nang hindi mo iniisip na meron kang judgment. Although, love tayo ng asawa natin at love din tayo syempre ng mga magulang natin. Sila yung unang, di ba? Sila yung unang tawag dito, umibig sa atin. Pero, may mga bagay tayo na mas madali nating na-e-express kung ang kausap natin ay kaibigan. Ito yung parang rest assured ka na kahit malaman niya na ganito kasama pala yung ugali ni Lola Ana, ganun. Pero pinipilit ka niyang intindihin. Di ba na parang, naku, eto pala yung, di ba na parang kahit anong mangyari, alam mo yung rest assured ka na hindi ka i-judge ang kaibigan mo. Ito yung tunay na kaibigan, ha? Kaya nga meron tayong tinatawag na fake friends and real friends kasi doon mo malalaman kapag dating ng pagkakataon na nagkaroon kayo ng alitan. Ito yung mga sikreto mo na rest assured ka na akala mo safe, biglang naglalabasan. Diba? So, doon mo rin malalaman na kaya minsan mas okay na nagkakaroon ng alitan ng magkaibigan kasi malalaman mo, matetest mo siya on fire na kahit anong mangyari, walang lalabas na sikreto na sinabi mo sa kanya. Di ba? So, yun. And balikan natin ha. Kung tayong mga tao, meron tayong from friend to sister. Si Jesus Christ din meron. From brother to a friend. Bakit? Kasi tayong magkakapatid, given na whatever happens, kapatid kita. Hindi kita ipagpapalit. Kapatid kita. Bali-baliktaran man yung mundo, magkapatid tayo. Pero, kapag tinawag mo ang isang taong kaibigan, di ba? Alam mo na sa kanya meron kang peace of mind na malaya mong masasabi kung ano yung sa iyong kalooban. At yun yung relasyon na hinihingi niya, na huwag ka magdalawang isip na sabihin sa kanya, through Christ our Lord, di ba pag nagpe-pray tayo, through Christ our Lord, Amen. Yung mga hinanakit mo, yung mga hinanaing mo, yung mga gusto mong iparating sa Panginoon, through Christ our Lord yan, through Jesus Christ. So yun yung hinihingi niya na kung paano niya tayo ginawang kaibigan, gusto niya, ganun din tayo sa kanya. So with that, ayan, na-differentiate ko ba ng tama? Yung best friends forever. Na meron tayong tinatawag na BFF. So aside from sa mga best friend natin dito sa lupa na, di ba ang sarap ng pakiramdam na meron kang tinatawag na kaibigan mong matalik. Di ba, no? So, ito talaga is yung parang kahit anong sabihin ng iba sa'yo para ma-discourage ito, still, yung paniniwala niya at pananampalataya niya is hindi nawawala kasi mas kilala ka niya kaysa dito sa mga nagsasalita laban sa'yo. And ganun din si Lord sa atin. Siya naman gusto niya maging lapat ang pakiramdam natin sa kanya na malaya tayong makapagsabi kung ano man yung ating mga hinihiling. Ayan, basahin ko lang din tong huling paragraph. Sabi niya, what a privilege and blessings to have Jesus as our friend. He is a friend who will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. He intercedes for us before the Father and supplies all our needs. So siya yung nagsusupply ng ating mga pangangailangan. He forgives all our sins, understands all our sorrows, and gives us sufficient grace in times of trouble. He is indeed our best friend. Ayan, mas naliwanagan ako dito. Kaya minsan, hindi ko mabitawan to kasi ako mismo is na diliwanagan. So, ang prayer natin is, Lord, I am thankful that you have called me your friend. May I ever be grateful for the privilege. Ayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ito po si Lola Ana.